tingnan mo naman yung katabi mo, amen. Yung ngiting tagumpay, amen. Yan po. Welcome po sa mga kapatid po nating paparating yan, amen. Glory to God. Blessed Sunday po sa inyong lahat, amen. So welcome po kayong lahat, even sa online po dito sa Actual. Blessed Wednesday, Blessed Sunday po sa inyong lahat. Parang nasanay kasi na every, di ba? Twice a week po tayong may gawain Wednesday and Sunday. So ngayon po, parang hindi pa po ako move on, kumbaga, dun sa Wednesday po nating service. Amen. So ngayon po pala ay second Sunday po, tama? Second Sunday of the month of March. Amen po ba? So ayan po, welcome po kayong muli sa atin pong Sunday Self-Celebration o Worship Celebration. Amen. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Amen. At welcome po sa mga kapatid po natin na napaparating or dumating na. Amen. Hallelujah. So ngayon po umaga, sabi nga po sa salita ng Diyos na ang panahon po ng pagliligtas ay nakasalalay po sa atin. Even sa atin pong Panginoon, una sa ating Panginoon, pero tayo po na nabubuhay dito sa lupa, ay tayo po ang gagamitin ng Diyos upang ang mga naaapi, ang mga bulag, ang mga naliligaw, ay tayo po ay kanyang gagamitin ng Diyos upang sila po ay ating akayin pabalik sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Sa umaga pong ito, to encourage po na wag po nating sayangin ang pagkakataon na ibinigay po ng Diyos sa atin upang ang mga kapatid po natin, kapamilya natin, amen po ba, na tayo po ang gagamitin na ilaw, amen, sa atin pong pamilya, kaibigan, at mga mahal po natin sa buhay at sa mga darating pong mga panahon pagliligtas po ng ating Panginoon. Ngayon po umaga, amen, napakabuti po ng Panginoon dahil pinapaalala niya po sa atin ang buhay po natin na yan. Hindi po permanente dito sa mundong ibabaw o sa ating pong mundong ginagalawan. Kaya huwag po nating sayangin, amen. Huwag po nating baliwalain ang araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri, araw ng pakikinig ng salita ng Diyos, amen. So ngayon po umaga, to encourage po na ang Espiritu po ng Panginoon ay sumasa atin po sapagkat hinirang po tayong lahat bilang mga anak po niya na gagamitin po natin ang buhay na ito na niyang kaloob sa atin. Kaya ngayon po umaga, bago po tayo manalangin at dumako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain, ay isipin natin na last na po natin, amen po ba, last na po ng buhay natin ngayon. Kaya wag na po natin itong i-neglect, wag na po natin itong sayangin, amen, wag po natin itong hayaan na mapanghinaan ng loob, amen, sa mga darating na panahon na tayo pong lahat ay gagamitin po ng Diyos. Tayo pong lahat ay makibasa sa salita ng Diyos bago po tayo manalangin at idalangin po natin ang kabuuan ng ating gawain simula umpisa hanggang po matapos ang gawain ito. Amen? Tayo nga pong lahat ay makibasa sa salita ng Diyos dito po sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19. Amen? At paalala po sa atin kung meron po kayong mga Bible dyan or sa inyong pong tahanan or saan po sa online at makibasa po tayo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin o sumasa atin po sapagkat hinirang niya tayong lahat, amen, upang iparangal o ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita, isinugo niya tayo upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag ay na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga naapi. O even tayo po yon, amen. Verse 19, at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak na papuri ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yan na po yung pinakamalakas na papuri, palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, na dakila. Amen. Hallelujah. So ngayon po umaga, malaya po tayong pumikit. Malaya po natin itaas ang ating mga kamay. Even yung dalawa po nating kamay. Bilang pagsuko, bilang pagpupuri, bilang tanda ng ating paggalang sa ating Panginoon. Malaya po nating buksan ang ating bibig, ang ating puso sa ating Panginoon ngayong umaga. At ikaw at ako, kapatid, ay gagamitin ng Diyos upang ang mga bulag ay makakita, ang mga bihag ay makalaya. Amen. Sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nasa iyong harapan ngayong umaga. Ngayong
umaga, Panginoon, ay salamat sa iyong mga anak na dinako mo sa lugar na ito, sa iyong santuario, Panginoon Lord God, sa iyong sambahan, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na nakidalo, O Diyos, at hindi po nila sinayang ang oras at panahon, Panginoon Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain. Kabuuan, Panginoon, O Diyos, dahil Ikaw ang aming kasama, Panginoon. Salamat po sa iyong mga anak, Panginoon, na narito sa iyong santuario. Even, Lord, sa mga kapatid po namin na nasa online, Panginoon. Dalangin po namin na sama-sama po kaming magpupuri. Sama-sama po kaming aawit at makikinig ng iyong mensahe, Panginoon. Even, Lord, sa iyong anak na gagamitin at maging daluyan ng iyong salita, O Diyos. Naway hindi lang po namin ito naririnig, Panginoon, kundi tumimo, manatili sa aming puso, Panginoon, O Diyos, na makapangyarihan. Ikaw po ang dumaloy, katagpuin mo kami, Panginoon. Masumpungan ka namin ngayong umaga. Panginoon, O Diyos, ang oras na ito, ang araw na ito ay espesyal, Panginoon. Huwag po naming hayaan, Panginoon, na ito po'y aming sayangin, O Diyos, na makapangyarihan. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, hindi ka po nagkulang sa bawat anak mo na tapat, O Diyos, dahil ikaw ay tunay na tapat, Panginoon. Tunay, O Diyos, ang iyong pag-ibig na kailanman ay hindi po nagbago, Panginoon. Sa amin pong pagsamba, ikaw lang ang maitaas. Sa amin pong pagsamba, ikaw lang ang madakila, Panginoon. Ngayong umaga, O Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran. Ano man po ang aming nagawang pagkakasala gamit ang buhay na ito, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa, Panginoon, kung kami man ay nagkulang, O Diyos. Punan mo kami, Panginoon, ng iyong banal mong Espiritu. Balutin ng iyong banal mong dugo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang malakas na palakpak na papuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, balik ko na po sa ating music team. Amen. Yan. Good morning po sa bawat isa. Yan. And yan. Bago po tayo magsimula sa ating papuri at pag-awit sa ating Panginoon, sino po dito mga pagsabi at naniniwala na tayo'y pinalaya ng ating Diyos? Amen? Amen? Wala. Inaantok sila. Amen? Amen? Hindi ba tayo pinalaya? Hindi ba tayo naniniwalang pinalaya tayo ng ating Panginoon mula sa sakit at karamdaman nung siya'y pinako sa krus yan? Kaya sa umagang ito, ibigay po natin yung ating the best at buong lakas sa ating papuri at pag-awit sa ating Diyos. Hallelujah. Come on, ipalakpak po natin ang ating mga kamay at sama-sama tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Malaya, 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 malaya.
sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan At pinawin niya ng lubusan. kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, Malayang sumigaw. malayang sumayaw. Malayang lumaw. Malayang lumaw. Go, malayang sumigaw. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Malayang lumaw. Malayang lumaw. Malayang sumigaw. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes. Come on! Patuloy po natin palakpak ang ating kamay sa ating Diyos at patuloy tayo magpuri para sa ating Panginoon na buhay. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Minsan pa! Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makutento uwi. Sumasamba sa'yo, sagal-sagaran ang kasiyang tunay na nadarama ko. On! Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap
Hallelujah! Sige po, ipigit pa natin ang ating mga mata. Tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, grabe, Lord. Grabe ang iyong presensya ngayong umaga, Panginoon. Grabe, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa, Father God. Tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, at kami iyong tinawag, Panginoon, dito sa iyong tahanan. Upang, Lord God, masaksihan namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Maranasan namin ang iyong pagmamahal sa bawat isa, Father God. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na to dahil, Lord God, you touched our hearts, Father God, para magtungo sa iyong tahanan. At hindi sayang, Panginoon, ang oras na to na inilalaan namin para sa iyo, Panginoon. And Lord God, salamat, Panginoon, dahil kahit kailan, Father God, hindi mo kami pinabaya, Panginoon, Lord God, na dito sa banal mong tahanan, Panginoon, namin, Lord God, nasasaksihan ang iyong kabutihan, nararanasan ang iyong presensya. Dito sa iyong tahanan, Panginoon, namin, Lord God, nararanasan na buo kami, Panginoon. Buo ang aming pakiramdam, Panginoon, in terms of love, in terms of peace, in terms, Lord God, of friendship, Lord God, in terms of family, spiritual family, Lord God. Kaya, Lord God, salamat, Panginoon, dahil hindi ka po nagkulang at kami lagi mong dinadala rito sa iyong tahanan, Panginoon. And Lord, ngayong umaga, Panginoon, Lord God, we also ask, Father God, na Lord, ngayong oras na to, hipuin mo, Panginoon, yung mga puso namin, Panginoon. Lord, iparanas mo, Panginoon, yung presensya mo sa amin ngayong oras na to. Lord God, we ask for you, Lord, kung mayroon man po kaming mga dalahin sa aming mga puso, na Lord God, ma-let go namin ang mga ito, Panginoon, at wala kaming ibang iisipin kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang iisipin namin ngayon, Father God, ay ang pumuri, ang mapasalamatan ka, Panginoon, maitaas ang iyong ngalan, Panginoon. Kaya kami naririto, Father God, is for us to ask, Father God, for your presence, Lord God, for your anointing, Lord God, for your peace, for your comfort, Lord God. And so thank you, Lord God, dahil ikaw, Panginoon, ang pumapagitna sa bawat isa ngayon, Panginoon, sa amin dito. Lord God, pumasok ka sa aming mga puso. Lord, we allow you, Father God. We ask you to intercede on us, Lord God. Nang, Lord, maranasan po namin ang iyong presensya ngayong umaga. So, mga kapatid, huwag na tayong hayaan natin ang ating mga isip na kung ano mang nariyan ngayon, iwaksin na natin at isipin mo lang ang ating Panginoong Jesus na sa harapan mo. Ang ating Diyos na buhay na sa ating harapan. And He is asking for you to come near Him, to come near to our God. And let's sing for our God sa pamamagitan ng ating pag-awit. Nabibigyan natin siya ng parangal, ng kaluguran. And sing your heart fully to our God. Sing your heart para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tayo muling magpuri, umawit sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na walang katulad, Diyos na mahabagin, na mapagmahal. Hallelujah. Lord, muli namin idinudulog ang aming mga puso sa iyo.
Muli kaming sumasamba sa iyo. Muli kami nagpapakumbaba at nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mo, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarigaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Awitan ng Panginoon. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah! Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta.
daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, maghari ka. Oh, come on, open your heart to the Lord. Purihin ka, O Diyos, dakilang ngalan mo. Lamang sa libong buhay, hindi pagkakaitla sa'yo ibibigay. Ngayon paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakailan sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang. Come on, sing it to the Lord. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tingin, kalakip ng awitin. Come on. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi magkakailan lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit. Hallelujah! Nang walang upay, gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang. Gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan
mamalangin sa'yo. Walang hanggan kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo. Walang hanggan kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso ko ito ay mamalangin, minsan pa, walang hanggang kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kitang papurihin, walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Kung naman ang puso ko ito ay mamalangin. Come on, sing it, walang hanggang. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin. Come on, sing it to the Lord. Walang hanggang purihin ang Panginoon. Hallelujah. Laman ng puso ko ito ay mamalangin. Come on, awitan natin patuloy. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng hallelujah puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo. Hallelujah! Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalangin, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong naman ang puso ko ito ay mamalangin sa'yo, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso ko ito ay mamalangin. Yes, come on, patuloy nating purihin ang yes, Lord. Awitan natin ang Panginoon ng buong puso. Walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso
Taas po natin ang ating kamay. Walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung naman ang puso ko ay mamalagi sa'yo. Yes, Lord. We worship your name. Walang hanggang sasambahin. Walang hanggang pupurihin. Hallelujah. Patuloy naming itataas. Patuloy naming pupurihin. Patuloy naming sasambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Malaya kang malaya ka, Panginoon, na manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, tayo po'y mangusap sa ating Panginoon. Tayo po'y dumulog sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga buhay sa ating Diyos. Dakilain natin ang ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Itaas natin sa ating buhay ang ating banal at dakila na Panginoon. Hallelujah. Come on, open your mouth and speak to the Lord right now. Lord, masumpungan ka nawa ng bawat isa, Panginoon. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa lugar na to, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Karapat dapat kang itaas. Karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Come on, let us worship the Lord. Walang hanggan. Walang hanggan. Kitang pupurihin. Walang hanggan. Sasambahin. Kung naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan. Kitang pupurihin. Walang hanggan. Sasambahin. Come on, let's worship the Lord. Naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin. Oh, naman ang puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin. Walang hanggan sasabihin. Buong laman ang puso lagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Salamat sa banal mong Espiritu. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Lord, wala na po kami bang hahanapin pa. Kami mananatili, mamamalagi sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kang manahan sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord. Lord, patuloy ka namin itataas, Lord, ang lahat ng pagsabang ito. Ang lahat ng pag-awit na ito, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo ang aming papuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy kong idinudulog ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Dakila ka. Salamat, Panginoon. For yours is the kingdom. Yours is the glory, the honor, and the adoration. Hallelujah, Jesus. Come on, minsan pa, maaari po bang taas natin ang ating dalawang kamay at awitan minsan pa natin ang ating Diyos. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Oh, yes, Lord. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi. Oh, come on, isigaw natin sa ating Diyos. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Laman ng puso ko. Hallelujah! Walang hanggang sasambahin. Oh! Walang hanggang sasambahin. Yes, Lord! Hallelujah! Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. O laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. O laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamalakas na palakpak na papuri po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe po, ano? Grabe po, napakasarap po talagang awitan ng ating Panginoon. Amen. Napakasarap po na ibigay po natin ng buong puso ang ating pag-awit sa ating Panginoon. Amen po ba? Yung naramdaman po natin yung Espiritu ng ating Panginoon, yung kanyang pagsama po sa atin, sa ating pong pag-awit sa Kanya. Amen. Grabe po ang ginagawa ng Lord sa atin. Even
may mga pagkukulang po tayo, meron po tayong lapses sa buhay po natin, still our God is here. Amen po ba? Lagi pong nariyan para sa atin to give us joy, peace. Amen po ba? Na hindi po kayang tumbasan ng kahit ano pa pong bagay dito sa mundo. Amen. Yung joy na binibigay ng Lord sa atin. Amen. So ngayon pong umaga, ready po ba yung puso natin? Amen. To receive the word of God. Amen. Yung talagang, Lord, uhaw na uhaw ako sa presensya mo. Uhaw na uhaw ako sa salita mo. O gutom na gutom ako sa salita mo. Amen po ba? Naway, magkaroon po tayo ng ganitong puso. Amen. At wag po nating hayaan na, ay, Sunday na naman, andito na naman ako. Amen. Kasi pagod ako, kasi may kailangan ako, kasi may problema ako. Hindi po ba? Naway, hindi po ganito ang ating pagsamba po sa ating Panginoon kasi kailangan po natin siya. Amen. Hallelujah. So ngayon po umaga, ready na po ba tayo? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong istorbohin. Amen. Hallelujah. So yan po, muli dyan po sa kapatid online. Yan, blessed Sunday po sa inyong lahat. Yan. Ayan, ayan, si Nicole pala, nakala ko first timer. Ganda kasi niya. Ayan. Welcome, Nicole. Yan po, sa lahat po ng naaabot po ng ating media, saan po lahat ng abot ng ating live streaming, kayo pong lahat ay welcome po sa ating live streaming. Amen. Anumang lugar po nasan kayo ngayon, at anong oras man po, gabi man dyan, araw man dyan, welcome po sa inyong lahat. So ngayon po, palakpakan po muli natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Amen. Hallelujah. All the way from Canada. Yan. Po sa bawat isa, good to see you. Purihin po ang Panginoon. Let us all rise and let us pray. Tayo po magpakumbaba at dumulog sa paanan ng Panginoon at tayo po manalangin. Amang Banal, marami pong salamat sa pagkakataon nito, sa lakas, sa hininga, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, na ginamit po namin sa aming pong pagdulog sa inyong tahanan, sa pagpupuri at ngayon sa pakikinig po ng inyong salita. Na wala pong maging hadlang sa aming pong pakikinig at maging sa aking pagbabahagi. Mangusap ka, magpahayag ka. Ang mensaheng ito ay maitanim sa aming matabang puso. Ito po ay magkaugat, lumalim at lumago at magdala ng bunga, kaunawaan at tagumpay sa aming buhay. Pinupuri ka namin, tinataas po Ama. In Jesus we pray. Amen. Palapan po natin si Lord. Praise the Lord. Amen. Ayan, blessed Sunday uli. Can you all be seated po? Ayan, good to see you. Salamat sa Panginoon at ang bawat isa po sa atin ay nakadalo sa ating pong bahay-sambahan. Niloob po ng Panginoon na ikaw po ay nariyan sa church at kami rin naman po ay narito sa TV. Pero hindi po aksidente, ang importante, ayan, excited, saka energetic tayo when it comes sa pagpe-pray sa Panginoon, when it comes sa pakikinig po ng salita ng Diyos. So ngayon pong umaga, meron po akong napakahalagang mensahe na gusto pong i-share po sa inyo. Nakikita nyo siguro ang title po dyan sa TV, sa loob po ng church. Ang topic ko po ngayon is all about the blessing of submission and consistent conformity. So isa pong napakagandang topic sa Bible because it speaks about our submission. It speaks about our conformity. And gusto ko itong ituro po sa inyo sapagkat ayaw ko po dumating po ang panahon na makalimutan nyo ito. Ngayon pa lang, itanin nyo po sa inyo pong puso na there is what we call blessing sa submission at sa consistent conformity. Sino po sa inyo ang nariyan sa church na simula nung nagkaroon ka po ng nakilala mo si Lord at nagkaroon ka ng leader na nilagay ni Lord sa inyo pong unahan and you begin to learn how to submit and then nalaman mo yung salita ng Diyos and you begin to consistently obey or you start obeying the Word of God and habang katagalan, tuloy-tuloy mo siyang sinunod and then how's your life today? Kumusta po ang inyong buhay? Gusto kong tingnan niyo po ang inyong buhay ngayon na ito ba'y bunga ng submission saka consistency sa conformity ng Lord or ito ay gusto kong magkaroon ng not just as a blessing but as a bearing life
na kung saan po meron pong bakas, meron pong resulta ng submission sa consistent conformity. Sa ating pong introduction, sabi po dito, the blessing of consistent submission in conformity defined as the daily willful alignment of one's will with God's and a rightful authority is often described as a key to unlocking divine favor, spiritual maturity, and lasting success. Pwede bang palapakan muna natin si Lord? To God be the glory po sa Kanya pong salita. So meron po talagang blessing, meron po talagang divine favor, meron pong spiritual maturity, even lasting success kapag meron tayong tinatawag na consistent submission and conformity. Ngayon po, sa loob po ng church, gusto ko pong dalhin po ito sa inyo na topic because I don't want you to lose the blessing. Amen po ba? Every time nawawala yung ating submission sa conformity or hindi siya consistent, the word consistent, yung tuloy-tuloy. Kung baga hindi nagsasawa. Tuloy-tuloy because hindi mo lang naunawaan, kundi natamasa upa na experience mo yung pagpapala mula sa tuloy-tuloy na pagpapasakop at pagsunod sa Lord at sa Kanyang nilagay na lingkod. Una po, letter A, mabilisan lang po ito kasi more reading ito. Letter A, huwag tayong magsawa na mag-submit at sumunod sa Lord at sa Kanyang itinalagang lingkod. Alam niyo po, pag nakilala mo si Lord, maglalagay siya ng Kanyang lingkod. Ibig sabihin po, magtatalaga si Lord ng Kanyang lingkod para siya po ang magtuturo sa iyo para lalo kang makasunod sa Panginoon. So pag nakilala mo si Lord, naglagay siya ng Kanyang lingkod, ang trabaho natin, huwag tayong magsawa. Kailangan consistent po tayo. Kailangan tuloy-tuloy. Sabihin, consistent, tuloy-tuloy, sapagkat there's what we call individual blessing. Kaya ang una po dyan, pag hindi tayo magsawa na mag-submit at sumunod sa Lord sa Kanyang itinalagang lingkod, there's what we call individual blessing. Sa Luke chapter 4, verse 27, sabi po sa verse nito, and they were many lepers. Are you listening po? Are you following? Dito sa loob, nasusundan? Sa church, nasusundan po? Sabi po, and they were many lepers in Israel in the time of prophet Elisha, but the only one healed was Naaman, a Syrian. Nung sinasabi ito ni Lord sa kanya pong mga disciple at sa mga taong sumusunod sa kanya, kung ikaw dun yung crowd, kung ikaw dun yung sumusunod kay Lord, hindi ka ba magtataka? Hindi ka ba magtatanong? Parang, bakit sinabi ni Lord, napakaraming may sakit doon, napakaraming merong may sakit na ketong. Bakit isa lang ang napagaling? Ano po ang nangyari? Anong sitwasyon ang meron doon? Di ba pagka binasa mo ito, kasi pinapaliwanag ng Lord, na nung panahon na yon ni Prophet Elisha, dun sa Israel, talagang napakarami ang may ketong. Ibig sabihin po, napakarami yung merong mga sakit doon. Alam niyo, pag sinabing leper, is a spiritual sickness na wala pong cure, walang kagalingan. Pero sabi doon, despite na maraming may sakit, pero may isang gumaling. At ang gumaling nito, meron po siyang pangalan. Ano po yung pangalan, mga kapatid, ng gumaling? Yan, Naaman. Sino po yung Bisaya dito? Yan, wala. Ang ibig sabihin po ng Naaman sa Bisaya ay andyan siya. Naaman, okay? Maliwanag po. Sana meron kayong idea. So, only one person, the name Naaman, at itong tao na ito, hindi ito believers. Itong tao na ito, hindi ito nagbasa ng Bible. Itong tao na ito is kakaiba. Ano yung meron sa kanya? Bakit sa gumaling? Bakit siya lang ang gumaling? Bakit hindi yung iba gumaling? Dito papasok po yung tinatawag na the blessing of submission and consistent conformity, kung bakit siya nag-iisa lang despite of hundreds of na may mga ketong sa bayang Israel sa panahon ni Elisha. Amen po. Siya lang ang gumaling. Because tandaan po natin, consistent submission and conformity
cure sickness and illnesses. Sa buhay po natin, sa totoo lang, meron tayo diyang mga what we call sometimes sickness and illnesses. Minsan, lumalala yan pag nawawala yung ating pong submission sa conformity sa Lord at sa Kanya pong lingkod. Totoo po yan. The moment na inalis mo yung submission sa conformity mo, ang mangyayari, yung sickness sa illness na yan na pinagaling ni Lord, suddenly po, para yung dumarating sa atin na hindi natin inaasahan. But, because of consistent submission, look at the word, consistent submission. Ibig sabihin, hindi po nagsawa na nagpasakop, hindi po nagsawa na sumunod. Yun po yung klase na nagkukure ng sicknesses and then illnesses sa buhay po ng tao. At sabi sa 2 King chapter 5, verse 1, sabi po, the king of Aram had great admiration for Naaman. Grabe, hangang-hanga ito si King Aram ng Syria kay Naaman, the commander of his army. Kumbaga siya yung pinaka-general, 5-star general sa lahat ng army ni Aram, because through him, sabi sa pamamagitan ni Naaman, the Lord has given Aram great victories. Sa pamamagitan daw po ni Naaman, ay binigyan ni Lord ng matinding tagumpay itong si King Aram. Sabi po, but though Naaman was mighty warrior, tingnan niyo po bagaman si Naaman, he is a mighty warrior. Napaka-gifted, napaka-galing, napaka-equipped, napaka-empower, napaka-edukado, napaka-talented when it comes to labanan, when it comes to war. Sabi po dito, but he suffered from leprosy. Pero siya daw po ay nagtitiis dahil meron siyang ketong, meron siyang sakit. Bagaman, while ang mga tao publicly very proud kay Naaman, but privately si Naaman nagsasuffered because there is a hidden sickness under his skin. Kaya lagi niyang tinatakpan ng kanya pong damit, ang kanya pong ketong na hindi po ma-expose. Bagaman hangang-hanga sa kanya ang si King Aram, because he was a mighty warrior, but there is an illness, there is a sickness at the bottom of his shirts na meron po. Kaya sabi sa Bible, siya po ay nagsasuffered. Amen po ba? So, hindi ko siya babasahin ng mahaba, nag-cut-cut lang ako ng mga verses para masundan natin siya. Punta tayo sa chapter 5. Verse 9 to 10. Chapter 5, 2 Kings chapter 5, verse 9 to 10. Ito po yung merong bata doon sa bahay ni Naaman na naging nabihag po nila, na naging utusan ng kanyang asawa, and then pinautusan po ito, inutusan niya po yung asawa ni Naaman na pag pumunta si Naaman sa man of God, sa lingkod ng Diyos, at susunod sa sasabihin ng lingkod ng Diyos, gagaling siya. So, punta tayo dito sa verse 9 kasi sumunod naman si Naaman. So, ang ginawa ni Naaman, so Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. Talagang nag-effort si Naaman, pumuntang malayo galing sa Syria, papunta kung nasaan si Elisha, nag-effort with everything, with full force, with full power. Amen po ba? Siguro nagdamit ito ng damit army, andyan yung chariots, andyan yung warriors behind him, at pumunta lang siya sa lingkod ng Diyos. Para ano? Para magpa-cure ng kanyang illness. Nung siya po ay nasa pintuan ng bahay ni Elisha, nag-aantay, verse 10, but Elisha sent a messenger out to him with this message. Sabi niya, go and wash yourself 7 times in the Jordan River, and your skin, sabi niya, your skin will be restored, and you will be healed of your leprosy. Pwede bang palapaman natin si Lord sa kanya pong banal na salita? To God be the glory. At ito pong salita ng Panginoon, mga kapatid, this verse, makikita po natin dito na meron palang lingkod ng Diyos na kung saan nagbigay po ng instruction, nagbigay ng command. Merong lingkod ng Diyos na ginamit siya sa buhay ni Elisha na magbibigay po ng instruction kung ano ang gagawin niya para siya po ay gumaling. Anong sabi niya? Go. Sabi niya, wash yourself 7 times in the Jordan
River. Can you imagine that, ano? 7 times in the Jordan River. At ng mga panahon na yun, ang Jordan River ay isa sa pinakamaruming ilog, mga tapunan ng dumi, ang Jordan River. Pero doon pa siya inutusan na maglublob siya ng 7 times. Sabi po, doon sa maruming ilog, kasama ng kanyang maruming balat. Then sabi niya, then your skin will be restored and you will be healed of your leprosy. The moment na walang submission, the moment na walang conformity doon sa sinasabi ng lingkod ng Diyos na nilagay ng Panginoon sa harapan ni Naaman, walang cure, walang healing na nagaganap. Are you following po mga kapatid? Hello, are you with me? Brother Jesus, naghinto yata yung ating video. Okay, so wala pa pong nangyayari. So meron palang instruction, every instruction, it takes action to experience kung ano yung sinasabi dun sa instruction. Kailangan siya ng action. Kailangan siya ng obedience. Buti na lang, nung nagalit si Naaman, kasi bakit daw dun pa sa ilog Jordan, hindi na lang sa ibang ilog na malinis-linis. Bakit kailangan pa dun pa sa malayo? So minsan ganyan tayo na pag binibigyan ng instruction, gusto natin na, bakit hindi na lang dito? Bakit hindi na lang dun? Parang tayo yung may choices. Eh, sino ba talaga ang nangangailangan? Di ba, pag sinabi ng doktor, naalala ko noon, mga kapatid, before I go on, and can I share you a funny story? Are you with me po? Isang funny story na meron pong dalawang Bisaya na magkaibigan, tapos one day, yung isang kaibigan niya, siya po ay nahimatay. At dinala po ng kanyang kaibigan sa hospital. At nung pagpunta po sa hospital, check up ng doktor kasi nahimatay, hindi makahinga, nahimatay. Tapos maya-maya, after check-up, doon sa emergency room, nagsulat po ang doktor ng, ang tawag ko doon, reseta. Doon sa reseta, andun yung instruction kung ano ang bibilihin, ilang beses siyang ipainom itong bibilihing gamot, andun nilagay. Eh, pakakuha ng isang Bisaya, ay pagbasa niya English, tapos hindi niya pa mabasa yung sulat. At naintindihan niya, sabi ng doktor, sabi niya, Dong, ito yung ipatumar. So pagkakuha niya ng reseta, sabi ng doktor, ito ang ipatumar, binasa niya, English, hindi niya pa maintindihan. Pero isa lang naintindihan niya, sabi niya, Dong, ito ang ipatumar. So umalis si Doc, sabi niya, after 30 minutes, babalik ako. So pagbalik ni Doc, sabi niya, Dong, asan na yung gamot? Sabi niya, wala ka namang sinabing, bibili ako ng gamot. Ang sabi mo na sa akin, yung reseta, yung papel, yun yung pinatumar. Sabi niya, alam mo ginawa ko kanina, Doc, pag alis mo, nilikit ko ng konti. Unti-unti ko, Doc. Ganyan. Tapos pinalunok ko sa kanya. Ayan, Doc, okay na. Okay na. Okay na siya, Doc. Hindi na siya, hinihika. Kasi ba, Doc? Hindi ka pa nga gumaling. Baka isang papel pa, baka bond paper na mas malaki. Gagaling ka lalo. Minsan, kung maliit na instruction, sinunod mo, gagaling ka na, sigurado yan. So, sabi ng doktor, patay. Wala kang biniling gamot? Sabi niya, wala. Ang sabi mo, yung papel na, yun ang ipatumar ko sa kanya. So, minsan po, ang maganda po dito kay Naaman, bagaman siya nagreklamo sa man of God, he was surrounded with the right people na nagpupush sa kanya for his healing and deliverance. And to make the story short, merong bata dun sa tabi niya, nagpakumbaba siya. Pangalawa, meron siyang mga tauhan, nakinig siya sa kanyang mga tauhan, and then sumunod siya sa pinapasabi ng man of God. And sa 2 Kings chapter 5, verse 14, o tingnan natin po yung individual healing and blessing. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times. Dipped himself 7 times. Unang paglubog niya, pag-ahon niya, hindi pa siya magaling. Lubog naman siya uli. Pag-ahon niya, second time, hindi pa rin siya magaling. Third time, hindi pa rin siya magaling pag-ahon niya. Fourth time, lubog siya uli. Pag-ahon niya, hindi pa rin siya magaling. Then fifth time, paglubog niya, pag-ahon niya, hindi pa rin siya magaling. Then 6 times, paglubog niya, pag-ahon niya, hindi pa rin siya magaling. Then 7 times, pag-ahon niya, and then magaling na siya. Pwede mo palaman po natin si Lord. Praise the Lord. Because blessing comes with a consistent submission and conformity.
Kung susunod ka lang sa una at mag-expect ka ng malaking blessing sa hinihingi mo, baka kulang yung submission at pagsunod mo. Kulang yung submission at pagsunod. Si Naaman, 7 times, nagpakumbaba siya. Though he was a great warrior, he's a great army. Nagpakumbaba siya sa man of God. Nag-submit siya. Sumunod siya. At sabi doon, he dipped himself 7 times sa tubig. And after dipping himself 7 times na siya po naglublob sa tubig, sa ilog horta ng 7 times, ano kasunod? Then your skin, sabi niya, ako yata, bumalik ako. As Naaman, tingnan niyo po, no? As Naaman dipped himself 7 times, as the man of God has instructed him. So, nung sinunod niya yung instruction ng man of God, na lumubog siya ng 7 times, sabi po, at ginawa niya, sabi po, and his skin become as healthy as the skin of a young child. Grabe yung blessing. Hindi lang siya kutis porcelana. Bumalik siya sa pagka-baby face, baby skin. Tingnan mo yung katabi mo. Kung meron ba yung baby face saka baby skin, kulang lang yan sa babad. Sabi mo, kulang ka lang sa babad, brad o sis. Di ba? Kulang lang yan sa babad. Dimin po ba? Kulang lang yan sa submission. Tingnan mo minsan, mga mukha natin, hindi na ma-drawing. Hindi na nga mapagsabihan. Kasi kulang lang yan sa submission at sa pagsunod. Tama po? Tingnan mo nang si Naaman, no? Grabe, yang hiya siya sa buhay niya kasi mayroon siyang keto. Pero nung nag-submit siya ng tuloy-tuloy, sumunod siya ng tuloy-tuloy, talagang, alam mo, the more you submit, the more ka sumusunod, mai-enjoy mo kasi nakikita mo yung blessing. Sabi rin, he was cured from his sickness and illnesses. At hindi lang yun. Sabi niya, yung dati niyang skin na siguro kung ang edad niya ay mga 45 na, ngayon ang kanyang skin ay edad 5 years old. Palakpan po natin si Lord. Anong sabi diyan? Become as healthy as the skin of a young child. And he was healed. And he was healed. So meaning to say, yung ating pong consistent submission sa lingkod ng Panginoon at pagsunod doon sa instruction na binigay ng Lord gamit ang kanyang lingkod, yan po ang nagko-cure ng ating sickness and illnesses. And I tell you the truth, marami po, spiritually speaking, marami pong tao na sumusunod sa spiritual leadership na merong spiritual sickness and illnesses because even simple instruction, hindi kayang sumunod. Pero si Naaman, ibahin nyo. That's why si Naaman is a different person. Kasi sabi ni Lord, maraming may ketong sa Israel, pero isa lang, Assyrian name Naaman, siya lang ang gumaling. Bakit? Because he is willing to submit at the end of his life and to conform the Lord's servant. Kahit mahirap, kahit dun sa marumi siya pinapalubog, alang-alang sa sarili niya. Alam niyo po, that is the reason, the key of my life, na meron ako mga top leader na I need to continue to submit sa kanila, alang-alang sa akin pong destination. What about si Naaman? Hindi siya nag-submit. What about si Naaman? Hindi siya nag-conform. Hindi siya nag-dip ng kanyang body into the water 7 times. So, uuwi siyang mighty warrior, pero may ketong. Tama? Uuwi siyang, he carry his sickness in illnesses. Tagumpay sa public, pero talunan in private. Pero tandaan niyo po, because he is willing to obey, he is willing to submit. And you see yung result, sabi doon, grabe yung blessing na tamasa niya. Kagalingan at binalik ng Lord ang kanyang kaayusan ng kanyang balat. At hindi na siya, bumalik na hindi na siya nahihiya na takpan kung ano yung gusto niyang takpan sa buhay. Alam niyo sa buhay po natin, ito ang nakita ko. Pagkawala ng submission, amen? Pag walang submission, ang sickness nag-i-stay. Amen? Kawalan ng conformity sa command ni Lord, walang cure yung sickness. Are you with me po mga kapatid? Kaya, huwag tayong magsawa na sumunod sa Lord at sa kanyang itinalagang lingkod. Individual blessings. Pangalawa po, puntahan natin yung tinatawag corporate blessings. Kung bakit ko binanggit yung consistent doon, kasi imagine nyo 7 times, pabalik-balik siya doon,
speaks about consistent conformity. But there is a blessing. There is a healing. Amen. The second po is what we call corporate blessings. Yan, corporate blessings. Pangkalahatan. Kanina, individual person. Ito po, corporate blessings. Are you following, mga kapatid? Sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 30, it was by what? It was by faith that the people of Israel marched. Anong month ngayon? March, okay? So yung bayang Israel doon po, sila po yung nag-march. The people of Israel marched around Jericho for seven days. Can you imagine? 7 days. And the wall came crashing down. Pwede bang palapan po natin si Lord? 7 days is not easy at all. There's what we call consistency. There's what we call effort. There's what we call consistent conformity. There's what we call submission to this verse. At hindi lang isang tao, kundi they are what we call a corporate. They are one company. They are united community. Amen? Sila po ay nagkakaisa na humahakbang sa hakbangin ng Panginoon sa pagmarsya, sa pag-ikot sa buong Jericho. Kasi ang buong Jericho, merong wall na nakapaligid. At sabi doon, in 7 days, nag-ikot sila doon. At ika-7 days, 7 times silang nag-ikot. Wow, amazing. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, that consistent conformity to God's commands causes the enemy's wall to crush and collapse. Pwede mo palapan po natin si Lord. Amen po. It is not the partial conformity, it's a consistent. The word consistent, tuloy-tuloy na pagsunod sa utos ng Diyos. Yan po ang magka-crush at magko-collapse sa walls o sa mga pader o sa mga harang na nilagay ng kaaway. The reason why hindi natin napuposes yung ating pong pagpapala dahil minsan nababakuranan ng kaaway. But it is your consistent conformity to God's command. Yun po ang magkukos to crush and collapse the walls of the enemy. Joshua chapter 6 verse 1 to 5, sabi po, now the gates of Jericho were tightly shut because of the people were afraid of the Israelites. No one has allowed to go out or in. And verse 2, but the Lord said to Joshua, sabi niya, I have given you Jericho, its king and its all strong warriors. Sabi niya, you and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. So malinaw po yung instruction ng Panginoon kay Joshua. Sabi niya, ibibigay ko na sa iyo ang the whole Jericho. Pero sa loob ng 6 na araw, iikutan nyo. You will march around the town. Eh kung malaki yung town, di iikutin mo yun. Mag-e-effort. Tama po ba? Say the word effort. Sabihin na nga lang effort, hindi nyo pa kaya eh. Lalo pa yung mag-ikot. Everybody, say the word effort. Ang iba, hindi mabanggit, ipot. Ano? Effort. Okay, effort. Okay, ang iba naman, linakasan airport. May sumunod, airplane. Hindi, joke lang. Batawa lang ako, mga kapatid. So sabi po, hallelujah. So sa verse 4, sabi po, 7 priests will walk ahead. Ito yung instruction ng Lord kay Joshua. 7 priests will walk ahead of the ark. Ayan, so andun yung ark, andun din yung mga lingkod ng Lord. Sabi, each carrying a rams of horn. May dala silang mga turutot. Sabi po, on the 7th day, you are to march around the town 7 times. Grabe, parang habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Di ba? Ganun, di ba? Alam niyo, pag habang tumatagal kayo sa submission at pagsunod, pahirap ng pahirap, huwag kayong sumuko. Malapit na kayo sa breakthrough. Malapit na kayo sa blessing. Malapit na kayo sa tagumpay. Palapahan po muna natin si Lord. Kailangan lang malinaw sa inyo ang instruction ng Panginoon. Amen. Ano pang sabi? On the 7th, sabi po, on the 7th day, sabi po, you are to march around the town 7 times. Parang, Lord, hirap na nga kami dun sa 6 days every day.
kalayo kaya ng Jericho? Ngayon, 7 times, pero hindi sila nagreklamo. Yung mga nagsasubmit at mga nagko-conform, hindi yan sila nagko-complain. Hindi yan sila nagdi-disobey. Amen po ba? Kasi tapos na tayo doon sa hindi nagko-complain. Kasi last week, di ba, na-topic natin yung nagko-complain. Will not come up with their destination. And tapos, wala dito, sa panahon ni Joshua, wala nang nagko-complain dito. Kasi lahat ng mga nagko-complain, wala na dito, hindi nakasama sa journey ito. Are you following po mga kapatid? Hindi nakasama to march forward on this journey. Ito na yung mga hindi nagko-complain, nagko-compromise. Ito na yung mga people that were willing to consecrate and conform to God's command. So, sabi niya, with the priest blowing the horns, and verse 5, when you hear the priest give one long blast of the ram's horns, have all the people shout as loud as they can, then the walls of the town will collapse with full effort, full walk, and then full shout na tinatawag. Full horn, full obedience, full effort. Amen po ba? Full strength, full power. Wala silang ibang gagawin. Lumakad lang sila. Amen? Sumunod lang sila sa Panginoon. Amen. At yung kanilang desire, luloob ng Panginoon na matamasa nila. Are you following po mga kapatid? Sabi po, and the people can charge straight into the town. Kumbaga, sinasabi na ng Lord, ito ang magaganap. Pero ito yung instruction ko. Kailangan ko dito ng consistent submission and then consistent conformity. Pero maganda po kay Joshua, sabi ko nga sa inyo, yung mga taos na kasama ni Joshua, hindi matitigas ang ulo. Madali na silang sabihan kasi nga, they are refined people. Are you following po mo? They are refined people. Yung mga kasama ni Joshua to march forward and to walk around Jericho, they are refined people. Pero yung mga kasama ni Moses sa wilderness, no, they are hard-headed people. They are unsubmissive people. Are you with me? They are corrupt people. But these people, ito yung mga matitindi na, ito yung mga nagpapabagsak na ng mga walls. And sa verse 12 to 16, ito na. So Joshua got up early the next morning. Talagang umagang-umaga yung leader, bumabangon. Kaya nga pag leader ka, dapat umaga kang bumabangon. Hirap. Pag ikaw ang leader, lagi kang late bumabangon. Hindi ka leader. Ang tawag ko doon, leader. Okay, joke lang. Leader. Sabi ng mister, let ka there. Dapat ikaw lalaki, leader. Joke lang. So si Joshua as a leader, early the next morning, bumangon siya. Sabi po, in the priest, again, carry the ark of the Lord. Pati yung mga leader, pati yung mga priest, dala-dala nila yung ark of the Lord. Yung salita ng Panginoon, dala-dala nila. Inuna. Kaya nga ang leader, dapat ang inuuna kausapin, yung leader din. At utusan, mag-devotion kayo, unahin niyo ang word of God, dapat consistent tayo dyan. Are you following mga kapatid? Are you with me? Kaya kung napipikong ka sa akin, pag sinasabi ko mag-devotion ka, hindi ka pa leader. Okay? Pero pag pinapalalahanan pala ako ni Pastor, taga ko na palang din nag-devotion, leader pa naman ako. Okay, so, yung mga priest, talagang they carry the ark of the Lord. And verse 13, sabi po, and the 7 priests with the ram horns, may dala silang turutot, sabi niya, march in front of the ark of the Lord. Sila yung nagmarcha sa harapan po nila, andun yung ark of the Lord. Blowing their horns, again, the armed men marched both in front of the priest with the horns and behind the ark of the Lord. May kasama rin po silang mga armed people, mga warrior na kasama nila. And all this time, sabi po dito, the priests were blowing their horns habang sila umiikot. Habang andun po yung the Ark of the Covenant sa kanilang unahan, andun din yung mga warriors, andun din yung priests. Sila po ay nagbublow ng kanilang turutot habang iniikot nila yung the whole wall po ng Jericho. Wow, what a tiring day. But it's not all about tiring day. It's all about conformity. The second day, they do it again. Sabi po dito sa verse 14, on the second day, they again march around the town once and return to the camp. They do it again. With consistency. Tuloy-tuloy lang. With walang complaint. At sabi dito, alam niyo yung sabi dito, pagbalik nila sa kanilang mga tahanan, hindi sila
Hindi sila nagko-connect sa mga corruptible activities. Tuloy-tuloy ang kanilang consecration. Tuloy-tuloy ang kanilang consecration. Sabi po, and they followed this pattern for 6 days. 6 days, tuloy-tuloy nilang ginawa yun everyday. Andun, umagang gumigising, sa unahan nila yung Ark of the Covenant, kasama yung priest, kasama yung mga sundalo ng Panginoon, kasama yung mga priest na may hawak ng Ark of the Covenant, may hawak ng turutot, and then umiikot sila for the 6 days. They're doing that, mga kapatid. And verse 15, on the 7th day, sabi po, the Israelites got up at dawn. Ito na po, gumising sila ng mga alauna. Down pa, talang, yung alam mo yung paghiwalay ng date, mga alas 12, mga pagpapasok ng alauna, at down sabi po, and march around the town as they had before. Alam niyo po, pagka consistent kang sumusunod at nagsasubmit sa Lord, it doesn't matter kung madaling araw yan. Pwede bang palapan po natin si Lord. Ang mahalaga, amen po, sumusunod ka sa Panginoon. It doesn't matter. Pero, pag hindi ka nagsasubmit at sumusunod sa Lord, it's matter the most, sabi mo, puyat ako, pagod ako, may rason naman ako. Tama po? Walang victory, walang blessing, walang maturity. Pero sabi dito, on the 7th day, itong mga Israelites nito, got up at dawn and marched around the town as they had done before. Sabi po, but this time, they went around the town 7 times. Full effort. Consistency. Kumbaga yung pag-ikot nila ng 6 days, tinatapan nila in 1 day for more than 6 times. They march around 7 times. And verse 16, sabi po dito, then the 7th time around, as the priest sounded the long blast of their horns, Joshua commanded the people, shout. Alam mo maganda dito, yung mga tao, very submissive sila kay Joshua. Nakikinig sila. Kaya alam nyo sa atin, kung ang dami natin pinapakinggan, hindi yung lingkod na nilagay ni Lord sa ating unahan, hindi tayo magtatagumpay corporately. Walang unity. Pero sila merong unity, like what he said. These people are refined people. They're willing to consecrate, they're willing to be corrected, they're willing to conform the command, even if it is difficult for them. They're willing to do this march. Kahit mahirap. Pero tandaan niyo po, nung sinabi na Diyos, huwag mo nang maingay ha, saka ko lang sasabihin, mag-ingay. Pag 7 times na, after 7 times, doon pa lang tayo mag-shout. Then sabi niya, shout, for the Lord has given you the town. Sigaw lang. Anong klaseng sigaw? Parang sa kanta, di ba kanina, na pag wala ka ng maibang naisip na lyrics, sigaw ka na lang. So, you see, the last part, sabi sa verse 20, when the people heard the sound of the ram's horns, they shouted as loud as they could suddenly. Then the walls of Jericho collapsed. Palapan nga po muna natin si Lord. Hallelujah. Pwede bang sumigaw tayo? Victory. Amen. Amen. Alam nyo, pag meron tayong consistent na submission, saka conformity, and then it easy to crush and collapse the walls of the enemy. Tandaan nyo po ito. Sometimes yung ating mga blessing, nababakuranan ng kaaway. Kaya gustong-gusto ng kaaway na hindi ka mag-submit. Gustong-gusto ng kaaway na hindi ka mag-conform. Kasi alam ng kaaway na there is a curse of unsubmissive person. There is a curse of a disobedient person. Kaya gusto-gusto ng kaaway, huwag ka mag-submit. Sige, maging ano ka, maging hard-headed ka, maging proud ka, huwag ka mag-submit, maging haughty ka, huwag ka mag-conform, mahirap. Kaya gusto-gusto ng kaaway yan sa iyo para ano? Para the more he put walls on your blessing. But the more you submit, the more you, anong nangyari dito, Brother Jason? Dali lang. Ayan. Dali lang po. Ito, mawawag. Ay. Back to the preaching. Yan. The more, are you following po mga kapatid? Okay, praise the Lord. Salamat. Yung tumawag, parang awan nyo na, wag kayong tumawag. the more you conform, the more you submit, you know, the more nawawalan ng wall, the more nawawalan ng grip ang kaaway dun sa blessing ng inyo pong buhay.
At ano po, dahil sila po ay buong puso na sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos gamit ang kanyang lingkod. Sabi po, and the Israelite charged straight into the town and captured it. Palapan po natin si Lord. Ganun po ba? Amen? So yung the whole community, the whole country, charged is straight into the town and captured Jericho. You know, makikita natin dito, tayo po sa church, kaya nga we cannot afford to conquer a place, we can afford to live victoriously. Kung tayo sa church, hindi tayo united, kung iba-iba tayo ng sinusunod o pinapakinggan, kailangan we must have this what we call unity. Kaya nga si Lord, when it comes to leadership, hindi naglagay si Lord ng maraming leader. Naglagay siya ng Moses. Pagkatapos Moses, naglagay siya ng Joshua. Are you following po mga kapatid? Amen po ba? Napapakinggan. Kasi sila yung dinadaluyan ng Panginoon. Eh kung meron tayong totoong submission and conformity, alam mo, hindi ang leader ang magtatamasa ng blessing. Una, ikaw. At yung the whole congregation. Pwede mo palapan po natin si Lord. Amen. Kaya sabi ko nga po, we cannot afford to conquer what we call walls. We cannot afford to get collapse the walls and barriers of the enemy kung tayo we're not united, we're not oneness, hindi tayo nagkakaisa. Amen po ba? Kaya nga, ulitin ko po, napakahalaga ng consistent submission in conformity. There is a blessing individually and there is what we call blessing corporately. Amen. 7 times, he dipped down on the water, sina Aman. Amen. And then he received his blessing. Then, 7 times, nagmarcha ang bayang Israel with the full instruction ng kanilang leader na tinalaga ng Lord. Then they received their blessing. Are you following po mga kapatid? Sino po sa inyo ang gusto ng pangatlo? Pakisabi, general blessing. Sino sa inyo ang gusto ng general blessing? Taas yung kamay. Praise the Lord. Sabi sa letter C, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mga bagay na magdudulot sa atin ng paglago, mabungat, matagumpay na buhay. Ayan. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mga bagay na magdudulot sa atin ng paglago, pagbubunga, at pagtatagumpay. Huwag tayong magsawa dyan. Marami kasi sa atin, minsan nakakalimutan natin, this is the spiritual principle that help us to grow, that help us to bear fruit, that help us to live victoriously. Ito yun, itong principle na ito, hindi ito nagbabago. Sa paglipas ng panahon, way back nung after David, kaya nga ito yung na-experience si David. Alam niyo po, kung merong binabrag lagi si Lord na tao sa Bible, si David, sabi niya, kung tutularan mo ang aking lingkod na si David, na sumunod sa akin ng buong puso. Bagal, meron siyang kompromiso noon. Pero God is using David as an example because David give us, this is a very, very wide instruction na kung talagang totoo, na kung talaga tayong susunod dito, hindi tayo magsasawa, ito yung magdudulot sa atin ng paglago, pagbubunga at pagtatagumpay. Awit chapter 1 verse 2 to 3. Are you ready po mga kapatid with the general blessings? Sino sa inyo ang nakakatanggap na ng individual blessings? And now we'll see the corporate blessing as a church. And thirdly, we're now receiving the general blessings. Okay, paling po. Sabi sa malapit na po ako matapos. Then sa verse 2 sabi po, sa halip, ato na, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, at anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. I call this general blessing. Blessing physically, blessing spiritually, blessing mentally, blessing sa wealth, blessing sa health, blessing sa education, blessing sa asawa, blessing sa pag-abroad, blessing sa pagninegosyo, blessing sa pag-ministry, blessing. I call this general blessing. Pwede bang palapahan po natin si Lord? To God be the glory. Amen. This is a very constructed blessings, mga kapatid, na nakita ko sa Bible. Why David saying this verse? Because hindi lang siya nagtiteach, he testify his experience. Sabi niya, because he's a man na talagang genuine yung pag-delight niya sa salita ng Panginoon.
Grabe, sabi niya, nakita niya rin ng isang taong matindi yung delight sa salita ng Panginoon. Hindi yung matindi yung delight, ibig sabihin hindi nagsasawa. Grabe yung pag-ibig mo. Grabe yung pagmamahal mo. Eh kung mahal mo, bakit ka, hindi ka magsasawa? Ayaw di po mga kapatid. Kasi ang salita ng Diyos hindi magdudulot ng pangit yan sa'yo. Maganda. Pero bakit minsan nagsasawa tayo? Ayaw di po mga kapatid. Bakit minsan namihinto tayo sa ating devotion? Bakit huminto tayo sa pagbabasa? Kasi may nagpahinto sa atin. Sometimes busyness. Sometimes coldness. Sometimes corruption. Sometimes fast success. Sometimes comfort. Sometimes kawalan ng appetite. But his delight, sabi niya, is in the law of the Lord. At yung batas niya, yung salita niya, binabasa niya, binubulay niya sa araw at gabi. Ibig sabihin, hindi lang ito nangyari one night, hindi lang ito nangyari 1 year, kundi consistent sa buhay niya. It's a general blessing. Consistent sa buhay niya. Every year, amen po ba? Kaya nga sa atin po, generally speaking, kung ikaw at ako ay ipapamuhay ito ng totoo, matatamasa natin ang sinasabi sa salita nito na there is a general blessing. There is paglago, not just physical, kasama na dyan spiritual. Merong pamubunga, hindi lang sa physical, kasama pa dyan spiritual. Merong pagtatagumpay, hindi lang yan sa spiritual, kasama pa dyan ang physical. So I call this spiritual blessing. A kind of blessing according to God's precepts and principles. Marami pong mga kunyaring nagtagumpay sa buhay, pero not according to God's precepts and principle. It's not valid. It's a blessing from the Lord. Sometimes mga shortcut, compromise, pandaraya, no? Sabi po, but one should delight in the law of the Lord. Yung tagumpay mo, yung paglago mo, yung paglalim mo, yung pagbubunga mo, yung tagumpay mo, that is came from your consistency, your devotion, yung conformity sa word ni Lord over the period of time. Not overnight, but over the period of time. Tuloy-tuloy ka. Simula nung binata si King David, yung kanyang devotion hanggang pagtanda, tuloy-tuloy. Am I praying right now na ikaw ngayon, bata ka pa, hanggang ngayon, magsimula ka na mag-devotion. You have to restore your appetite. Amen po? Because there's a general blessing to a person who is consistent sa kanyang devotion, who is consistent sa kanyang pagsunod, pag-submit. There is what we call general blessing sa kanyang consistent sa kanyang pagbabasa, pagbubulay-bulay. There is a consistent growth. There is a consistent fruitfulness. There is a consistent victory. Pwede mo palapapan po natin si Lord sa isang taong consistent sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid? Hallelujah. And the last, praise the Lord. Brother Jason, nawala uli yung ating video. Number 4, the last one. Ayan, pwede bang pakibasa ng malakas? 1, 2, 3. The number 4, 1, 2, 3, go. Iyan. Share your blessing. Pwede bang palapo natin si Lord? Praise the Lord. Amen. I hope you're following po. We've already received our individual blessing, our corporate blessing, our general blessing. So what must we do? And then what we need to do is we share the blessings. Are you following po mga kapatid? We share the blessings. Sino ba excited mag-share lagi ng blessings? Bakit ang iba parang, Pastor, ang hirap ko baka kulang ka lang sa submission. Tama? Kulang ka lang sa pagpapasakop. Kulang ka lang sa pagsunod. Amen po ba? Amen? Kulang ka lang sa pananatili sa salita ng Diyos. Pero totoo po ito mga kapatid. Once you are consistent sa submission, sa pagsunod, at sa pagsuk sa salita ng Diyos, ay paling po. And then, you can easily share your blessing. Kaya sa dulo, pang-apat, share your blessings. Ano nung gagawin natin doon? Ay, receive blessing. Individual blessing. Corporate blessing as a church. General blessing as the whole. Then, I have the blessing. Then, I begin now to share the blessing. Kaya, pang-apat po, letter D, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Galatia chapter 6, verse 9 to 10. Basahin natin ng sabay-sabay itong verse 9. 1, 2, 3. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Pwede bang palapan po natin si Lord? To God be the glory. Amen po ba? Meron ba sa inyo dyan na lumalakas pag gumagawa ng masama?
Ay, nay ko po, maling-mali ang iyong ginagawa. Ang iba parang, bakit parang pagdating sa kasamaan, ang lakas-lakas ko? Bakit pagdating sa kabutihan, ang hina-hina ko? What? Baka hindi ka pa totoong mananampalataya, di ba? Baka ano pa, mga taga-sanlibutan pa tayo. Bakit? Pagdating sa paggawa ng kasamaan, parang kay dali. Pagdating sa paggawa ng mabuti, ay tila kay hirap. What? Baka wala ka sa Lord at wala ka sa leader na nagtuturo sa'yo. Baka kulang ka lang sa submission at pagsunod. Kasi pag totoo yung ating pag-submit at pagsunod, nako, pag sinabi, huwag kang magsawak sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, ikaw ay mag-aani. Amen po ba? Ikaw mag-aani. Ang iba, ayoko na magsimba, nakakasawa. What? Mabuti kaya ang magsimba. Utos kaya ng Lord. Sabi sa Bible, huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating worship celebration, ang ating pagkakatipon. Mabuti yan. Command yan eh. Bakit yan nagsasawa? Huwag na akong magmahal sa aking kapwa kasi sinasaktan lang din naman ako. What? Sabi sa Bible, huwag kang magsawa doon sa mabuting gawain. Nilikha tayo ni Lord na mabuti. Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. O kung ginawan ka ng kasamaan, walang gantihan ng kasamaan. Basta ituloy mo pa rin kabutihan yung ginagawa. Sabi sa Bible, pagdating ng panahon, tayo ay aani. Tingnan niyo po ano na yung blessing sa'yo. And share the blessing, share the blessing, share the blessing. Don't expect na may babalik sa'yo. Basta sabi po, in due season. Sigurado yan, sinabi ng salita ng Panginoon. Pagdating ng panahon, ibabalik din yan sa atin ng Panginoon. At sabi sa verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin, sa pananampalataya. Palapan po natin si Lord. Lalo na sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. Ngayon po, before I end, hallelujah, meron pa akong challenge sa bawat isa sa atin. Meron ba dyan sa buhay mo na alam mo na because of this unsubmissive spirit, because of this matigas na puso na pagsunod, I know this is the source of sickness. This is the source that may blessing na kukuberan. And this time, I want you to simply surrender everything to God. Na magkaroon tayo ng covenant sa Lord. Lord, ikaw naman ang Lord ko eh. At sabi mo, ikaw naman ang naglagay ng leader sa harapan ko. Turuan mo ako, Lord, mag-submit. Because I don't want this sickness and illness to remain in my body. Lord, help me to submit. At sabi ng Bible, one day, tutulungan ka ni Lord. Pero one day, it becomes your self-imposed na magsasubmit ka because of what we call understanding. You know, early in my age, during my first year in the church, I begin to learn to submit my pastor until he passed away. I begin to learn that way. Kaya yung akin pong blessing, hindi po nakoberan. Yung sickness ko na-heal agad. Kaya yung aking promotion sa spiritual, nag-accelerate agad. Because I learned that way. Lord, ikaw ang Lord ko. Lord, sabi mo, you give me a leader sa harapan ko. Amen? And then, my leader is not perfect. My leader is not handsome like me. And it's not educated like me. It's not even a person of adventure like me. He's a very humble person. He's a down-to-earth person. But you know what? Hindi ko pwedeng lamangan ang aking leader na nilagay ng Lord. Because si Lord ang naglagay sa kanya. And the moment I submit sa kanya, sumusunod ako sa sinasabi ng Lord, pinapadaan sa kanya, then sickness go away. Amen po? Sickness go away. Blessings, opportunity, destination brings me into my divine destination. Favor, maturity sa my life. Now, I want to tell you mga kapatid, ito po minsan ang kulang. Ito po ang kulang. Minsan marami tayong merong espiritu ni Naaman. Magaling, maraming alam. Pero in the private, there is what we call spiritual sickness na meron sa atin. Marami po sa atin, there is a divine destination. Kaya lang hindi natin nadadating because there is a wall of the enemy. But because if we are united, itong church natin, pag tayo po nagkakaisa, nagsasubmit sa Lord at sa kanyang salita, sumusunod, even though it's hard and difficult. And guess what happened?
Bibigyan tayo ng lakas ni Lord. Bibigyan tayo ng revelation ng mapagtagumpayan ng lahat ng ito. And we will receive the promised blessing. Amen? At ito po, individually sa atin, malinaw na. Nagsasubmit na tayo sa leader natin. Na kamit na natin yung pagpapala. And then we need to continue sa salita ng Panginoon. Day and night. We need to read the Bible. Ito po, andito ang totoong tagumpay sa salita ng Diyos. Amen? Once upon a time, I heard the best interview sa isang billionaire. Sabi niya, all my victory is came from the Word of God. Alam niyo, sabi sa Bible, in Deuteronomy chapter 8, verse 28, remember the Lord your God, for it is He who give us the power, the ability, the idea to make us wealthy and rich. And that is His covenant for us. Gusto ng Lord, tayo po'y managana at magtagumpay. But always remember, everything came from Him. We are only dust on the earth. Amen po ba? And we are nothing apart from Him. But with Him, with submission and conformity, healing, blessing, and victory shall upon us all. In Jesus' name we pray. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. At hiningi ko po si Pastora na ipanalangin niya po tayo. Kagaya ng pag-ask ko sa kanya kanina, before ako nag-preach, I asked her to pray. And I asked her to pray for us. Hallelujah. Tapo yuko po natin mga ulo. Tayo po yung manalangin. Ilid tayo ni Pastor Des. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Lord God, Thank thank you again for this day sa opportunity na ibinibigay mo sa amin upang makinig sa iyong salita, Lord God. And we know, Lord God, that you're always here, Lord God, reminding us, Lord God, to follow the leader na itinalaga mo sa Thank you, amin, Lord Jesus. God, and to pray for that leader, Lord God. And I know, Lord, that ang tunay naming kasiyahan, Lord God, ay ang pagsunod sa iyong Thank you, salita, Jesus. Lord God, is to devour your word, Lord Amen. God, and to always have our devotions, Lord Amen, God. Lord. Because without your word, Lord God, hindi kami magtatagumpay, Lord God. Kung wala ang dinalaga mong mga tao sa amin, Thank you, Jesus. walang magkokorek sa aming Panginoon. At maraming salamat sa kanilang buhay, Lord God. And I pray, Lord God, that we will be like Naaman, Lord God. We'll be able, Lord God, to follow, Lord God, kung anong pinag-uutos mo sa amin, Thank you, Jesus. na pinadalay mo sa aming mga leaders, Lord God. Hallelujah. And I pray, Lord God, for our leaders, Lord Yes. God, sa church, Lord God, that truly they will hear your words, Amen, Lord Lord. God, upang sa ganun ay mailid nila ang mga taong nasa Thank you, Jesus. nasa kanilang pangangalaga, Lord God. And I pray, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na tunay nga, Panginoon, ay maging kasiyahan namin ang iyong mga salita upang sa ganun, Lord God, ay mas mahalin namin, Panginoon, ang mga taong nasa paligid Thank namin, you, Lord God, that we will always acknowledge, Lord God, kung ano mang meron sa amin, ito ay dahil sa iyo, Panginoon, at hindi dahil sa amin, Yes, Lord. kundi dahil sa ibinigay mo sa Yes, amin wisdom, Lord God. And Lord, may we become always, Lord, like person, Lord God, who knows how to hear your instruction, Amen, Lord Lord. God. Mapakinggan ka namin kung anong dapat namin Yes. gawin, Panginoon. Just like what you did, Lord God, sa wall of Jericho, Lord God, Yes. na sila ay sinabihan mo lang na umikot ng 7 beses, Lord God. They don't need, Lord God, hindi namin kailangan mag-wage ng war, Lord Yes. God. Kailangan lang namin, Panginoon, mag-worship sa iyo, Panginoon, Yes. at maniwala, Panginoon, na meron kang gagawin sa aming buhay. So we thank you again, Lord God. We lift your name on high, Lord God. Dahil ikaw lamang ang aming Panginoon, makapangyarihan, na may kapangyarihang magbago sa aming buhay, Lord God, at sa mga taong nasa paligid namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palabang po natin si Lord today. Maraming pong salamat, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig sa church. Amen. Sa online. Then, share po natin itong mensahe na ito. And God bless po and good to see you. Ang malinaw sa atin sa church. Kitang-kita namin kayo. And see you po next time. And maraming salamat. God bless po. Thank you.
Hallelujah. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. Tayo po'y dadako po sa ating pagbibigay. Amen. Hallelujah. Salamat po, Pastor at Pastora Desilyn. Amen. At yan po, sabi nga po sa salita ng Diyos sa Malakay 3:10, maaring ito po'y familiar po sa atin. Amen po ba? Ang sabi po ng Diyos, dalihin po natin ang ating ikasampung bahagi ng ating ikapo, kundi po bubuksan ng ating Panginoon ng kalangitan o mga bintana ng kalangitan upang ibuhos po sa atin ang pagpapala na sagana. Amen? Hallelujah. So, yan po. Tayo po'y malayang magbigay sa ating Panginoon. Amen. Sa ating pong pagbabalik ng ating pong ikapo sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ngayon pong umaga, to encourage din po sa online. Yan po, kung kayo po'y magsisend ng inyong tithes and offering, ayan, nandyan po sa ating pong streaming o dyan po sa cellphone na number. Amen. So, ayan po. Ngitian mo naman yung katabi mo habang ikaw ay nagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Brother Reggie. Hallelujah. Amen. Sa po yung tayo pong manatili na nakatayo. Amen. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon sa mga pagpapala. Amen. Sa kalakasan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan sa buhay po natin. So tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. Ayan. Tinatawagan ko po si Brother Jason na siya pong manalangin ang atin pong ipanalangin po ang ating tithes and offering and closing prayer na rin po. Ayun po, so sige po tayo po'y muling manalangin sa ating Panginoon. And sa ating pong kaloob sa ating Diyos. So, can you raise your hands mga kapatid? Tayo po'y muling bumalik sa ating Panginoon. Amang banal, Lord, we thank you, Lord, Father God, for this wonderful, Lord, opportunity, Lord, na kami po pinako mo, Lord, sa iyong tahanan. Father God, Lord, sa mga salita po namin natanggap, Father God, Lord, tunay nga po ang iyong salita ay totoo. Tunay nga po yung salita, Lord, na nagbibigay sa amin direction, Father God, nagbibigay sa amin ng revelation, nagbibigay sa amin ng declaration, Father God. And Lord, we thank you, Father God, again, for the life of each and everyone, Lord, na narito, Father God, maging po sa mga kapatiran po namin online. Lord, we pray, Father God, na itong mga salitang to, Lord, hindi matukan ng kaaway, Lord. Ang mga salitang to, Lord, ay umino, tumaning sa mga puso at isipan, Father God. Lord, we pray, Father God, na kami, Lord, ay patuloy na mag-conform sa iyong salita, Lord, because, Lord, yung salitang, Father God, ang magbibigay buhay sa amin, Lord, without your word, Father God, di po namin alam, Lord, kung saan po kami tatahakin, Lord. Kasi sabi ko po yung salita, Lord, we depend on you, we rely on you, Lord, we don't depend on our own understanding, Father God. Lord, salamat po muli sa iyong salita namin na pakinggan. Gawin po ang aming pong buting pastor na nasa Canada, Father God, Lord, and we pray, Father God, for his life, maging po ang kanyang family, kay Caleb, kay Pastora, kay Ate Shirley, Father God, Lord. We pray for their safety, Father God, Lord, sa bansang Canada, kalakasan po ang inyong bigay sa kanila, sa kanilang ginugo, Lord, para, Lord, sa aming gawain ngayong linggo, Father God, Lord, sa mga kapaliran po namin narito, Lord, sa mga kamanggagawaan po ng Jesus Seed of Life World Harvest Movement, Lord, we pray, Father God, now unite, Father God, unite as one, Lord, because, Lord, narito kami yung dahil sa iyong grace, Father God, sa iyong pagmamahal sa amin, Lord, Father God, Lord, unite as one spirit and one body, Lord, because narito kami, Lord, bless kami, Lord, ay yung tinawag, yung tinalaga, Father God, sa lugar na to, Lord, salamat po muli sa pagkakataong ito, Father God, sa umagang ito, Lord, uwi kami ng may galak sa aming puso, na may kapagkumbabaan, Lord, sa aming mga buhay, Father God, and Lord, we thank you, Father God, again, for our ikapo, Father God, sa aming, Lord, itong pananalaping ito, Father God, ay galing din sa inyo, Father God, binabalik po namin ito sa inyo, Lord, ng walang paghihinayang, Lord, sa aming buhay, Father God, ito mga lahat, Lord, ng meron kami, Lord, ay galing sa inyo, Father God, Lord, hindi po kayo maghihinayang, Lord, because, Lord, we truly believe, Father God, na you will sustain us, you will protect us, Father God, sa aming buhay, Lord, sa aming pag-aaral, sa aming business, sa aming pagtatrabaho, Lord, we pray, Father God, sa mga plinano mo sa amin, Lord, pagtatagumpay muna kami, Lord, sa ano man po mga plano mo sa amin, Lord, direct us, Father God, hindi mo po kami lalagay sa mga alanganin, Lord, because, Lord, we depend on you, Father God, we rely on your word, Father God, Lord, salamat po muli sa tagpong ito, at sa mga kapatiran po namin na naggugol ng oras, Lord, para kayo ibigyan ng panahon, Father God, Lord, bless them, Father God, you seize everything, Father God, namin ginagawa para sa inyo, Father God, Lord, we thank you, Lord, sa aming pag-uwi,
Father God, itong buhay namin, Lord, patuloy po namin papagamit sa inyo, Father God. Thank you, Lord, sa mga magagawa po namin na nasa likod, maging, Lord, sa mga media team, maging po kay Pastor, Father God. Lord, we pray, truly pray, Father God, na kami, Lord, na magkaisa sa iyong pangalan. Thank you, Lord. We honor you. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, malaya po nating kamayan ng bawat isa and God bless you po sa inyong lahat. Thank you for coming, amen. Sa mga uuwi po, ingatan po kayo ng Panginoon. And shalom everyone. Good day po sa inyong lahat. Amen.